Hello, good afternoon, good evening, good morning saan man sulok tayo ng daigdig. Ah, Kanina ng maga ay nagpasya kaming bisitahin si Colonel Odi Mungaw sa kanyang kalagayan doon sa Philippine Army Training Command sa Kapas Tarlac, na kung saan ay okay naman ang kalagayan niya. Ang aking kasama doon ay si Attorney General Garcia at si Police Colonel Galang. So may mga kasama kaming vloggers. Ang natatandaan ko lang doon ay si Engineer Berto and si kasamang Milby. Sila yung kasama namin vloggers. Na kung saan ay sila mismo nakatistigo, nakakita sa anong kalagayan ni Colonel Mungaw, na nakausap namin exclusively, na talagang kahit papaano nakamonitor yung military police, na kumbaga para kaming yung sitwasyon na kung magbisita ka sa mga nakakulong, parang ganun ang sistema namin, kasi may mga military police na parang kumbaga kami ay parang may gagawin kami or tatakas si Colonel Mungaw. Although naman ay sa aming pag-uusap ng Inspector General doon sa Training Command na si Colonel Jake Obligado, ay nagkausap naman kami, okay naman usapan namin, kasi si Jake Obligado ay kasama ko rin, dati ko nang kakilala. Ito yun, magka-brad kami sa Special Forces. And si Colonel Mungaw, ganun rin, isa rin Special Forces. Si Colonel si Major General Luico is also a Special Forces. And also the Chief of Staff of the Armed Forces is the Special Forces also. Pero silang maaaring tatlo na yun ay lumaki sa Special Forces. Pero kami, Colonel Mungaw, ay hindi kami, nung officers na kami, hindi kami na-assign yata. Ewan ko kung kinanong ako na-assign Special Forces. Ako hindi rin ako na-assign ng Special Forces as officer. Pero balikan natin ang status ni Colonel Mungaw. Malaya rin siyang kumikilos. Kahit saan pumunta sa okay lang. Hindi naman siya binabantay ng gwardiya, ng military police. Hindi namin natanong kung hanggang ba sa quarters ay may gwardiya. Kasi kanina nung pumunta kami, bali dalawa yung MP, military police, at saka yung provost marshal, at saka yung personnel officer nila, yung J1, at saka si Colonel Obligado. Si Major General Luico, hindi namin nakita kasi nagkataon daw na busy silang lahat dahil papasok ang estudyante. So kung anong mga alibay nila, that is their alibay. Bahala na kayo kung mag-isip kung ano yung ibig sabihin ng mga alibay nila, So, patuloy tayo. Marami kang pinag-usapan. Kaharap namin yung IG. Kasi yung IG, para sa kalaman lahat, yun yung Inspector General. Every year yan, ini-inspect in every unit kung nagde-deliver ba sila ng magandang serbisyo sa kanilang mga estudyante, kasi ang TRADOC kasi Training Command. So ibig sabihin, ang hinahawakan nila mga estudyante ng mga sundalo, officers man o enlisted personnel.
tinitingnan niya yung capability and performance of the unit. So, dalawang target kasi ng Inspector General. It's either the commander kung nag-perform well or not, and the unit kung properly managed. Yun yung IG. So, dapat ang makipag-usap talaga sa amin kung usaping legal na nakalimutan pala namin, Attorney Garcia Serra, no? Nakalimutan natin na tamang tao pala ay yung Jago, because we are talking of legal. So, dapat ang kausap natin yung Jago. Dapat napatawag doon kasi nandiyan yung Jago eh. Dapat abogado rin yung kausap namin. Although, yung mga military, kami, lalo na si Karen Galang dahil isang pulis, alam namin yung batas. Kaya lang, lumalabas na alam namin, legal, pero kung usaping legal, wala kaming authority nun. Ang pwede lang makapagsalita nun, yung abogado. Tiningnan namin kung saan mapapaloob, saan pasok si Karen Munggaw, kung saan siya pasok sa Article 63, 96 and 97. Diniscuss namin yun. Tsaka kami ng officers or either 63 or 97. Hindi talaga pumapasok. Ang question ko pa nga rin kay General Attorney Garcia, yan ba sir opinion mo o ano? Yun yung interpret o yun ang ibig sabihin sa Article of War. So, hindi ko rin alam kung ibang mag-interpret kasi dalawa opposing yan eh. Dapat opposing situation para magtugma kung talagang parehas ang pananaw nila o magkaiba. Ang sabi naman ni Colonel Obligado, hindi siya kasi active siya. Colonel Obligado is not a lawyer. Active siya, so they must respect the Commander-in-Chief. So, totoo yun. Sabi naman sagot ni Jago, yan ay pasok sa freedom of expression. May life rin siya as civilian, and based doon sa Article of War, hindi siya pumapasok. Pero in our side yun in our side. Now, ang kausap namin, Inspector General, is not a lawyer. So, diniscuss lang yun para kami matuto. Dapat talaga sana, ang kaharap namin, yung Jago, kasi abogado rin yun. So, siyempre, yung abogado, bilang isang active, panindigan niya in their position. Kami naman as defense, kasi kami yung nagdedepensa kay Colonel Munggaw. So, ni-remind lang ni General Garcia si si Colonel Obligado na you must always base on the law in Article of War. So, sabi naman nila, okay naman. Sundin natin ang batas. Then, ang gustong mangyari ni Colonel Obligado, as instructed siguro siya, na gusto niya matulungan makapag-retired. Yun ang sinabi, na makapag-retired. Pero, sinabi niya lang yan. Hindi natin alam ang instruction galing taas. Pero sa totoo lang talaga, may instruction eh. Although, may mga information tayo galing na nababasa natin na may instruction galing sa Presidente ng Pilipinas. Sabi nga doon, inutosan si Secretary Gibo forward to Chief Staff. Then Chief Staff delegated na kay Philippine Army Commander na si Lieutenant General Naparete.
So doon sila nagkita ni Navarrete sa Philippine Army Headquarters kay Lieutenant Navarrete. So si Colonel Mungaw pala ay isa ring premier. Isang premier siya. Class 92. Now, talking of promotion, kasi ang sinasabi ng sinasabi ng mga nababasa natin, lalo na sa mga trolls, kaya naman nagkaganon si Colonel Mungaw dahil hindi napasama sa promotion. At sinasabi na may sakit na malaria. So mamaya natin i-discuss yung malaria, no? Dito muna tayo mag-discuss sa bakit hindi napasama si Colonel Mungaw. According to him, Colonel Mungaw, talagang hindi talaga siya mapapasama. Because nung may submit ang pangalan niya, siya mismo nagsabi na collateral damage siya. Ibig sabihin na collateral damage, hindi na talaga siya papasok. Kasi naabutan siya ng election ban. Ano yung election ban? 6 months prior yata yun, 6 months prior. So, yung 6 months prior, nagkataon na biktima siya. Biktima siya na hindi siya mapupromote because of period of 6 months sa electioneering. Hindi pwede mag-promote within the 6 months. Kasi election period yun, So, dahil sa election, May 15 yata ang birthday niya, May 15. Inabutan siya, nag-lapse siya ng 5 year, what I mean, less than 1 year na siya. So, pag less than 1 year ka na sa service, hindi ka na mapupromote. So, yung pangalan niya na is-admit, withdraw na kasi hindi na siya qualified. Pero nung wala pang election, qualified siya. Napasukan na nga ng 6 months prior na walang, within 6 months, hindi pwede mag-promote ng isang official kasi election ban. So, biktima siya, collateral damage siya. So, hindi katotohanan yun, kaya nagwawala si Colonel Mungaw dahil dahil less than 1 year siya. So, mali yung information na kaya nagsalita ni Colonel Mungaw dahil hindi siya na-promote. Malayo doon. Kaya nagsalita siya, inisip-isip niya na, lagi na lang kasi kinakantyawan daw ang Philippine Army. Lagi kinakantyawan hindi one time, hindi nila Pilipina, ang kasundaluhan, ang AFP, na walang mga bayag. Yun ang taasang sinabi ni Colonel Mungaw. Kasi sinasabi ng maraming Pilipino na katulad natin na walang mga bayag na ang kasundaluhan. So pinatunayan niya, hindi lahat ng sundalo ay kayang bayaran at na hindi kayang manindigan at walang bayag. May yagbols ako, sabi niya. Yun yung usapan namin, Kaya pinatunayan ko na kailangan ipakita ko sa sambayan ng Pilipino na hindi lahat ng sundalo ay sunod-sunuran. Gusto niya rin ipakita, pinapakita niya ngayon sa mga kasundaluhan at sa taong bayan, hindi lahat ng sundalo ay pwedeng sunod-sunuran sa mali. Yun yung si Colonel Mungaw. Yun yung tasang binanggit niya na hindi pwede na masabi ang sundalo walang bayag. Kaya pinanindigan ko yun na maraming opisyal na gustong magsalita. Kaya nga lang, nag-alang sila. Hindi siya natatakot. Ayaw niya lang maapektuhan ang pamilya niya.
Siguro maring yung pamilya ni Colonel Munggaw ay very understanding. Very understanding. Kaya ganun. Very understanding. So, clear tayo mga kaibigan talagang nanindigan siya na hindi siya papayag na ang kasundaluhan matawag na walang bayak. Kaya nga biruin nyo ito mga kaibigan. Normal ang kaisipan niya na sinasabing may problema sa sakit. May problema sa sakit. Pinandigan niya. Alam mo, pinandigan niya buhay niya, serbisyo niya, hindi siya makapagpensyon. Hindi siya makapagpensyon. Pero sinacrifice niya yun. Sinacrifice niya ang kanyang career para lang doon sa salitang manindigan ako, hindi lahat ng sundalo ganito. Nagkataon rin siya ng pamilya niya ay very understanding. So nakita niyo mga kaibigan. So, ito. Kaya kayo, mga kasangkayan, mga kabaro ko, nasa inyo ang desisyon. Pero pinag-usapan doon pinag-usapan na yung personal niyang opinion na I will not support anymore to Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, not in the office, not his office, not as a commander-in-chief, kung baga personal niyang sinabi, pero the whole organization of the presidential office, hindi niya sinabi na ayaw kong sumuporta sa presidente. Ang ayaw ko lang suportahan yung pamumuno ng pamumuno ng isang leader. Hindi ko gusto na. So ako pumasok, sumagot ako doon. Sabi ko kay Attorney Garcia, ito yung mga common na usapan natin. Tayo mga kwento-kwentuhan. Tulad nito, kwentuhan tayo. Masama ba na ayaw ko ng hindi na ako believe, wala na akong tiwala sa aking commander. Halimbawa, kay Major General Luico. Halimbawa yun wala akong believe doon. Wala akong tiwala. Wala nang kakayang mamuno sa amin. It's nangyayari sa amin yan, di ba? Kwento. Kahit sa inyo rin, magkwentuhan kayo. Sarili mo yan Now, yung kwentuhan na yun, yung kakwentuhan niya, yun ang naglabas ng na sinasabing withdrawal of support of Colonel Odi Munggaw. Hindi siya mismo siya mismo nagsalita. Siya nagsalita, pero doon sa kanyang grupo na pinag-usapan, may naglabas. So yun yung pagtatalunan natin ngayon. Yan yung pagdidesisyonan ng judge kung sa interpretation nila sa batas na pwede bang maging guilty siya na hindi naman siya ang naglabas in public. Ang usapan lang mga personal. So yun ang pagdidebatihan ngayon ng bawat abogado ng Philippine Army at abogado ni Colonel Munggaw. So doon magtatalo ngayon. So sa bagay na yan, hindi pa nakikita kung may violation ba si Colonel Munggaw o wala. Pero sabi nga namin sa discussion, na convince namin si IG, convince lang yun kasi hindi rin nagre-react si Colonel Obligado, pero nagdidepensya siya,
kinokonek lagi sa President of the Republic of the Philippines. Sinasagot naman si attorney na hindi natin masabi yan. Now, para masabi talaga, decision niya ng GCM. Ano yung GCM? General Court Martial. So, doon sa General Court Martial, mas maganda nga kung mag-General Court Martial ka kaysa investigation. Kasi yung mga investigation kasi, pala karamihan direct. Paano ka masilipan? Dito naman sa judge, sa General Court Martial, may pagkakataon kang idepensa ka ng abogado mo sa mga, yung tinatawag na hearing, cross-examine, interrogation. So, madepensa ng abogado. So much for that, mga kaibigan. Bukas, mga alas 10, ako ay magbablog. Ang title ko naman siguro bukas, papailan natin ang kaso si Pangulong Marcos ng inciting to sedition. Bukas ko ipapaliwanag yan. Bakit? Ipapailan natin ng inciting to sedition. Very excited yan bukas ng alas 10 ng umaga. Pag-uusapan natin. At yan ay pinagdiskasyonan namin ng isang abogado. Maaring pasok, isang colonel na pulis. So, maaari, pag-usapan natin bukas. Maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.